Yo, welcome back sa Ligaw Theories, ang nag-iisang podcast kung saan tuturuan namin kayong i-level up ang diskarte nyo pagdating sa mga babae. Kami nga pala ang mga host ninyo, ako nga pala si Lay. Yo, ako si Bluff. And I'm Pin. Yo, I'm Chase. Yon, matagal tayong nawala na naman. 10 days bro. Laging matagal nawawala. Okay. Pero astig ngayon, may guest tayo eh. Oo naman. Sir. Magpakilala ka. Magpakilala ka. Ginoo sa aking kanan, magpakilala ka. Yo, ako nga pala si JB. Yon. Yes, Thank you for having me, bro. Yan, syempre walang problema to. Isasabi mo na ba agad yung topic yung na? mga topic natin? Pwede naman, pero sa mga naghihintay dun sa book, malapit na. Oo, Promise. hindi, legit na malapit Ito, na talaga. legit na. Legit na. Ilang beses nang sinabi na malapit Oo. na, malapit na. Ang ganda pero tol. Pero legit naman eh. Na Mm. Malapit na talaga. Tsaka iwasan nga natin magsabi ng mga advance na nandun sa loob. Oo nga eh. Mm. Tapos nag-poll tayo nung last. Dapat may pa-surprise yan. Napagbotohan Siyempre, nilang, bro. gusto nilang language is Taglish eh. Alam mo ba kung anong libro yung sinusulat namin, JB? Wala pa akong idea, bro. Step 1 to Kantutan, bro. Para Oh, pagka, shit. parang manual yun na pag nabasa nila, magiging fuckboy na kaagad ba? Matik no? Deep Mga yan, bro. Deep. Oo, psychological yun, tol. Scientific din. Sa tingin mo, pag ganong libro, mga magkano, bro? Depende. Depende yan sa ano, bro, sa seller. Or sa mga gumawa nung... Hindi ko alam kung magkano natin ipaprice yun eh. Kasi parang, yun na yung pinakamagandang Book. ng tungkol sa pambababae, bro. Ganun. Well explained, ganun. Parang Oo, nandun na lahat. Nandun na lahat. Mm. Oo nga eh. Hindi coming from experience na nabasa ko na din lahat ng ibang Sigurado, libro. bro, magpa-purchase ako na yan. Oy, nice, Oo. nice. Yun, oh. Ang unang topic kasi natin, pinapatanong ng viewer din. Sabi niya, Sa akin dati. anong masasabi niyo sa mga babaeng hindi marunong makontento sa isa? Siguro unahan ko na. Mm. Sa akin, okay lang. Go. Hindi kayo makontento. Pero huwag kayo magre-reklamo sa mga sokmed kasi madaming nakahawa eh. Madaming mga yung kunwari relate siya sa inyo. Okay lang, edi kung gusto mo maraming boyfriend, edi go. Parang nakikibandwagon sa experience eh. No? Oo, basta huwag kayo magre-reklamo kapag kayo na yung nasaktan ng emotional. Tapos o kaya nasa relasyon kayo na hindi na kayo makaalis kasi sinasaktan kayo physically and abusive emotionally. Okay lang yun, go. Kaya nga. Fair tayo dito. Go daw. Feeling ko na, explain ko na to before. So, hindi makontento, bro. Yung parang cheating, no? Oo. Ikaw ba, Lay? Sa akin, bro, hindi ko pa natatry. Kasi lahat ng babaeng na-experience ko parang gusto akong makip. Or pagka nakilala nila ako, bigla nilang naiisip na may ganyan palang lalaki, parang ganun. Mm-hmm. Yung kaya niyang i-handle yung mga mood swings ko, ganun. Parang may command siya sa akin. Tapos, siguro binibigay nila sa akin yung ganung level of authority, bro. Kasi nakikita nila na parang deserve ko yung ganun. Tapos mas na-handle ko sila ng tama. Kaya, kung tatanungin mo sa akin, mga babaeng hindi na ako kontento, hindi ko pa natatry. Hindi, kung ano nga daw masasabi mo sa kanila eh. Pero ang masasabi ko sa kanila, maghanap kayo ng lalaki na katulad ko, siguro ganun yung doon. Magbabago sila. Oo. Ako, nagpapasalamat ako eh. Thank you kasi may mga babae talagang hindi nakokontento sa isa eh. Dahil una, dadami sila eh. Oo. Parang, ito, stig tong babaeng to. Ang daming lalakero, ganun. Gagayahin ko, ganun. Tapos, the same time, sa ating mga lalaki, sobrang easy. Oo nga. Diba? Kasi tayo, may status tayo, diba? Hindi naman tayo pangit na parang, hindi to pwedeng maging lalaki ko, ganun. Yeah. Tayo yung mga minamata nila eh. Madalas, kunwari, may boyfriend, uy, pogi ni JB, sabi niya, pwede ko itong maging boyfriend ha. Gawin ko din. Pwede kang tumapik, di ba? Tapos hindi siya makontento sa'yo. Oh. Try ko din si Bluff. Nakatry na kayong dalawa pa, di ba? Plus one kayo ba? Nag-share kayo ba? JB tapos Bluff, no? Solid na yung ganun. May banding pa kami. Nag-banding pa kayo, bro. Pero kung yung mindset ng lalaki is hindi ganun na ayaw niya hindi makontento sa girl. Di parang pang-relationship. Pang-relationship. Oo, pang-seryosohan. No? Pang long-term, pang-commitment yung boy. Ano ba, may experience ka na ba dun, tol, sa mga ganun? Siguro, learn from my past, bro. Parang na-experience ko na yung ganun eh. Anong nangyari nun? Parang, alam mo na yung binigay mo naman lahat. Parang,
yung mga needs niya, binibigay mo. Yung mga attention na kailangan nila, ibibigay mo. Anong tawag dito? Tinatrato mo siya ng tama. Kontento ka sa kanya, bro? Oo, kontento naman. Hindi ka naghanap na iba? Hindi rin. Tapos, yun. Parang, ang fuck shit lang nang nangyari ng ganun. Ano ba yung pinagpalit ka ba to? Or pinagsabay, ganun? Parang nalaman ko na, nakalimutan ko na. Nagugulat nga ako na nangyayari din pala yun sa mga katulad mong may tsura, tol. Oo, bro. Kasi alam mo, pre, ang daming nagko-comment, pre. Oo. Tingnan mo to, Tingnan mo to, JB, Ang daming nagko-comment. Pag mayaman ka, nasa yun na yung mga babae, habulin ka ng mga yan. Pag pogi ka, habulin ka ng mga yan. Di ba, JB, ito, living proof. Living proof din nangyayari sa kanya. May mga babae talaga mga pangit ng ugali. Hindi lang, pare-pareho, bro. Di ba, bro? Di ba? Baka bobo yun, tol, no? Ganyan ka pogi sa'yo, parang sinayang niya. Oh. Kamusta na yung babae, JB? Ayun, marami pa rin lalaki, bro. Ay, talaga. Baka masaya siya sa buhay niya talaga, tol, gano'n. Oo. Baka yun talaga yung niya, yung profession. Feeling ko nga natural na sa kanya yun eh. Talaga. Oo. So, hindi, may sinasabi ka nga, Chase, di ba, na may kilala kang gano'n? Ang pansin ko madalas sa mga ganyan na mga babae hindi makontento, ayaw din lang gawin sa kanila yun eh. Parang feel nila sila. Superior silang ganun. Tapos sa kanila hindi nila kayang i-take. Ganun pag sa kanila ginawa. Takot sila sa sarili ng multo, ganun. Oo. Baka, what if, yun, Pops JB, yung itatry mo yun last time, gawin sa kanya. Gawin mo din sa kanya yung ginagawa niya. Nasubukan mo ba? Hindi pa eh. Hindi ko pa nasubukan eh. Pero, ayoko din namang itry kasi karma is a bitch nga, bro, di ba? Daw siya talaga. Pang serious type daw si JB talaga. Mukha lang tong fuckboy pero pang seryosohan to, bro. Oh, shit. Baka masyado ka. Yun ang yung sinasabi nila, bro, di ba? Masyado mabait. Nice guy kasi tinake advantage siya tuloy. Oo, yun din. Oo nga. Tsaka, sad reality yun, bro. Ang mga fuckboy ngayon, tol, yung mga yung mga mukhang pangit na, Jejomon. No. Yun na yung mga babaero ngayon eh, no? Yung bagong meta ba yun? Oo, yung mga katulad natin, tol, mga tayo, loyal. Wala tayong sinasaktan. Tama. Hindi ko na nanakit ng babae. Oo. Uy, bawal magsinungaling. Oo nga. Oo nga, sabi ko nga din. Sinasabi ko lang. Hindi Agree. talaga tayo nanakit. Agree. Pag nangyari yung ganong klase sa'yo ng tol, for example, nangyari sa'yo yun, anong magandang advice na may bibigay nyo sa nanonood para ma-overcome yung ganong pangyayari or parang hindi na sila mapunta sa ganong sitwasyon? May gusto bang sumagot? Feeling ko nag-i-start yan early pa lang ng relationship eh. Kapag nakapag-set ka na ng ground rules. Kapag alam niya na anytime pwede kang umalis kapag what if hindi mo siya kilala ng buo? Hindi mo alam yung karakas niya. Hindi mo alam yung intention niya talaga. Para sa akin, pare-pareho na yung mga babae, bro eh. Lahat ng dumadating sa akin, pare-parehas yung nangyayari. Ang ending, pagsawa na ako, pagmumukhain kong kasalanan niya, bounce na ako eh. Paulit-ulit na yung parang ganun. Well play, no? Well play. Ganun na yung sitwasyon. So, dahil doon may kasalanan sila, pwede akong bumalik anytime. Ayun sinasabi ko, parang ground rules. Umpisa pa lang, dapat establish na yung value mo. Tapos alam niya na anytime pwede kang mag-bounce. Pwede kang umalis, di ka takot. Para matakot siya, no? Shit, pag kahit sindakin lang. Mo, no? Sindakin. Yeah. So, bago siya may pag-sex sa lalaki, chat pa lang, alam niyang aalis ka na, hindi niya nagagawin. Yun yung masasabi ko dun. Oo nga. Kaya ba dyan, tol? Sa side niyo? JB, Chase, Pin. Ano ulit yung tanong? Yung paano may iwasan. Para makaiwas ka sa ganong sitwasyon. Ano yung sitwasyon, sabi? Yung pag mag-cheat yung babae, gano'n. Totoo yung sinabi niyo na meron talagang babaeng gano'n eh. Kasi kung may gano'n, edi happy ka lang dapat sa kanya sa kung anong relasyon niyo. Gago, mahal mo yung babae. Mahal Siyempre niya. Mahal mo, tas nag-cheat sa'yo, di Masakit, oo. Edi mag-cheat ka din. Without knowing, bro, na Ang gusto mo. Without knowing, bro, na kinakantot siya ng iba. Kumantot Habang umuwi sa'yo. ka din ng iba, pre. Ay, ganun. Pero hindi mo i-break. Hindi break na kami sa isip ko yun. Pero...
Pero stay lang. Break na kami. Ikaw, JB, may advice ka ba, tol? Pag nangyari sa mga viewers natin yung ganong klaseng sitwasyon. Siguro itong generation na to, pag may mga ganong sitwasyon, tanungin mo na lang agad yung girl, wag mo nang pahabain yung komunikasyon yung dalawa. Tatanong mo, seryoso ka ba sa akin? Paano mo tatanungin, bro? Hindi ba parang awkward yun pag gagawin ng ibang tao? Loyal ka ba, ganun? Hindi naman sa ganun. Paano, bro? Ayoko nang nilaro ako, gaganunin mo siya. Sasabihin mo yung kung ano yung pakay mo. Tatanungin mo kung gaano siya ka-interesado sa'yo. Paano yung lines? Kunyari, may babae dyan, kausap mo. Paano siguro 2 months na kayong magkausap. 2 months na kayong magkausap. Paano mo sasabihin yun sa kanya, bro? Para magaya din ng mga ibang viewers natin kung sakaling, syempre, nandun sila sa ganung part ng buhay nila. Kung ako siguro, tatanungin ko yung girl na 2 months na tayo, sana di ka magbago, ganun. Parang ayoko ng white lies, ayoko ng parang mga patagong katarantaduan. Oo. Dapat honesty ba? Oo. So yung sa kanya masyadong verbal, no? Oo. Tapos yung sinasabi mo yung sa atin, parang medyo sisindakin mo. Hindi lang sindak, gagawin ko talaga. Kasi pag sindak lang, ginawa niya, kunwari, mahal ko na yung babae sobra. Parang yung dati, nung bata pa ako. Mahal ko yung babae, sinindak ko ng ganun. Hindi ko pala kayang umalis. Inulit-ulit niya. Malaman niya siya ng katangahan. Kaya pag sasabihin mo yung line na yun, yung mga lines na, huwag kang gagawa ng ayaw ko kasi aalis ako anytime. Dapat prepared kang umalis anytime talaga. Sa akin, sa mga parang agree ako dun, bro, sa sinabi mo. Syempre pag sinabi mo, di mo pala gagawin. Puro lang pala amba. Pwede kong ulitin. Ganun. Kumbaga hindi mo pinanis yung aso nung time na yun, bro. Nangagat siya, di ba? Tapos di mo pinagsabihan. Akala niya okay lang. Di syempre, susunod na bisita mo, bro, kakagatin niya ulit, di ba? Dapat yung mga aso, pag parang nanggugulo, ganun, meron agad silang parusa. Huwag kang bibigyan ng pagkain, ganun. Tapos kung mabait ka, may dog food ka, may treats ka sa akin later. Pepet kita. Pag mabait yung aso. Pag wild din, leash. Kukulong kita. Anong susunod dyan na ano? May sasabihin pa ito si Chase. Yung mga naisip kong advice sa mga, kunyari nangyari na sa kanila yun, sa mga viewers natin. Bounce na agad. Huwag na lang tanungin kung nag-cheat na yung babae. Tapos, thank you din yun, bro. Thank you mindset din na, syempre ginawa sa kanila yun. Dun sa mga seryoso nating viewers, iset nilang yun na standard na dapat mag-upgrade sila, level up. Na tama. Dapat ang next na girl nila is yung mas maganda, Pero kung nasaktan sila masyado, pwede naman nang gawin coping mechanism yung mag-face parang gawin yung kumbaga sinasabi mong huwag silang mag-downgrade, bro, no? Tama. Ganun na nga yung naging girlfriend na, tapos hanap ulit sila ng ipakita nila legit ka. Nagsayang na iniwan ka, ganun. Tsaka, tawag dito. Tama din, bro, no? Ang lalaki, hindi naman yan mag-i-improve pag hindi yan nasasaktan, brother. Experience, bro. Experience talaga ang mahuhul mo. Lesson talaga eh. Sa babae, tingin ko, dapat walang experience. Yun yung mas nakaka-attract. Pero sa lalaki, tingin ko, dapat experienceado eh. Oo. Diba? Oo. Agree kayo doon? Agree ako doon. Tingin ko pag babae gusto ko yung tinuturuan ko siya. Dapat lang. Dapat lang. Sit, gano'n. Parang yung next topic natin. Hindi ka masyadong nagsasada dyan, Pina. Ano yung next topic natin? Sakto, kadugtong nga lang din eh. Sino ba dapat ang may command sa relationship? Lalaki ba o babae? Parang na-topic na natin yan. Iba ata yun eh. Iba ba yun? Ang may command, syempre, lalaki. Hindi na dapat pinagtatalunan yan. Kung babae ang magko-command sa'yo, edi, ka na lang, ikaw na yung maghugas ng pinggan, ikaw yung Hindi, ganun ba yun in general, bro? Hindi naman. Parang yung, kasi, sa, ano bang tawag dun? Based on studies and research kasi, pre, mas logical talaga at mas, hindi prone sa pagpapanik at pag-make ng rash decisions ang mga lalaki. Compared sa babae, di ba? Kung ang may command sa isang relasyon is yung babae, tapos may kailangan kayong pagdesisyonan na hindi muna dapat Paano naman yung mga bisexual, bro? Tomboy, ganun. Dalawa silang babae. Ang maglilid doon dapat si God para maging straight sila.
Amen. So, opinion mo tol, lalaki nagli-lead. Ikaw ba, JB? Pero tol? para sa akin naman bro, siguro dapat balance lang. Dapat nasusunod kayo pareho. Agreed din. Alam mo, ayoko Kasi syempre pag ako lang yung masusunod, paano yung mga gusto niya? Pero alam Doon mo, siya magko-complain bro eh. alam mo, ayoko yung ganun, JB. Alam mo bakit? Bakit? Hindi, explain ko lang tol, based on my experience. Kasi, kunyari sa level ng authority, ang babae nandito, ang lalaki nandito. Pag nagkamali yung lalaki tol, na fuck up siya, bumababa, mahirap habulin tol. Kaya parang gusto ko, may konting ganito, medyo angat na ako ng konti, para pag nagkamali ka bro, may, allowance ba? Hindi ka pa talagang mas bababa sa kanya. Hindi ba nagme-make sense yun bro? Kasi minsan pagpantay kayo, tas nagkamali ka, kunyari, uminom ka, tas nag-wild ka. Kasi syempre, tao ka lang eh. Minsan hindi mo din control, di ba? Nag-inom ka, nag-wild ka doon sa birthday ng papa niya. Tapos nagpantay kayo, di sobrang baba mo na. Parang ang hirap habulin. What do you mean nagpantay kayo bro? Nag-wild din yung girl. Hindi, ikaw nag-wild ka. So, parang ikaw yung mali. Bumaba yung yung tingin niya sa'yo kasi pantay kayo eh. Nagmamaoy. Parang ganun. Di ba? Pero what if, kunyari, ang hirap habulin nun bro, di ba? Hindi, doon napapasok bro yung sinasabi nyo na kanina na hindi pantay-pantay yung ugali natin, di ba? Parang yung babae siguro iintindihin ka na lang niya. Hanggang sa ma-overcome mo yung ginawa mo na pagmamaoy. Yun nga, kaya kailangan mong habulin. Oo. Diba? Sa akin lang talaga preference, gusto ko mas mataas ng konti para pagka kunyari nagkamali ako bro, mababawi ko, parang may allowance, ganun. Siguro for security purposes lang din. Agree din ako pero kay JB. Pero totoo naman Agree ako kay JB. Yun yung sagot ko. Doon ka sa balance eh. Oo. Next question. Next question bro. Normalizing. Ay, Hindi pa sumasagot si si James. James pala. Sorry. Hindi ako sangayon dun sa balance eh. Pero hindi ibig sabihin, i-disregard mo na yung mga decision ng babae. Oo. Parang, totoo. Ikaw pa rin yung may command. ikaw pa rin mag-lead. Parang leader nga, makikinig ka pa rin naman sa sinasabi ng partner mo. Pero, dapat ikaw pa rin yung pinaka-command. Hindi baka mali lang ng term. Hindi naman bossy papsi. Parang lang ba? Leader lang, ganun. Yung, kumbaga, susundan mo siya dahil alam niya yung ginagawa niya. Hindi dahil na-force ka, boyfriend ko kasi ito, kailangan sundan ko, ganun. Hindi parang, boyfriend ko to, parang laging tama yung desisyon niya. Sundan ko siya. Feeling ko safe ako. Kaya papakinggan mo talaga yung sasabi din nila. Oo, ganun. May kukwento rin pala ako na parang related din. Kasi sa dad ko tsaka sa mom ko, maganda pre kasi yung dad ko, siya yung laging kalmado. Okay. Wild din si mama ko eh. Siya yung bungangera. Wild siya, wild. Ngayon, kapag may something na nangyari, kunwari, may hindi siya nagustuhan si mama na ginawa ng someone, gusto niya, ang gagawin, confront natin, or iti-text ko na, or i-chat ko na. Ganun yung si mama ko. Ngayon, ang response ng papa ko, si dad, wag mo na, ganito ang gagawin natin. Tapos, hanggang sa pagkalmado na siya, dun nila mas malalaman na, dun marirealize at magigets si mama, dapat hindi ko talaga muna. Ganun. Parang maganda talaga na kapag lalaki ang maglilid. Lalo kung yung lalaki is, alam niya yung ginagawa niya. Pero kung hindi ka dapat mag-lead as lalaki. Pero syempre, iba pa rin brother yung parang, baka kasi ma-misinterpret eh. Hindi din kasi para sa lahat na, di ba? Agree. Kunyari ikaw, hindi ka pa karespe-respetong tao. Tapos, nagpapanggap ka lang na leader type. Hindi ka talaga susundan, bro. Parang gano'n. Wala kang talagang, wala kang command dun sa girl mo. Hindi mag-work yung advice na yun. Agree ako dyan. Kaya, so kung gano'n, kailangan mo munang ayusin yung core na mistake, which is yung sarili mo. Tapos doon ka magiging leader. Diba? Which is nandun sa book kung paano nyo gagawin yun. Yes, sir! Ano yung spoiler Perfect alert? advertisement. 8 holy core values. Na-excite na ako dyan, bro. Na-excite na ako. 8 holy core values. Kaya JB, sana mabasa mo kaagad pag ikaw isa sa mga mauna makakabasa nun. Yes, sir. Yan. Anyways, kaya ilabas nyo na agad. Next topic. Oo. Next topic. Normalizing sex work. Agree ka ba?
Yung mga sex workers, siguro mga OnlyFans, ganun. Yung mga nagpapabayad ng one night stand, ganun. Porn yung stars. gustong mauna, tol. May opinion ba kayo? Normalized na yun. Oo nga ni. Agree ka ba doon? Parang, or mali sa tingin mo? Parang hindi. Pero yung sa pag-worst ng panahon, make the best out of it na lang. Hindi ako agree doon eh. Parang dati-dati lang, masyadong yan eh. Sobrang underground sila. Tapos bigla ngayon, na. Common na. Kalat, ganun eh. Baka sumakalawa, okay na lang din yung pangre-rape. Parang ganun. Mm-hmm. Nasabi nga din yun ng idol ng tropa ko eh. Oo nga, hindi. Pero alam mo, bago niya sabihin yun, nasa isip ko na din yun. Napag-uusapan na kaya natin yun. Pag pare-parehong matalino, great minds think alike ba? Parang gano'n. Mm-hmm. Paano naman bro kung yung taong yun eh kapos palad? Respeto. Kapos palad din yung mga nagtitinda ng yosi sa highways eh. Yung bakit hindi sila nag-sex work? Kapos palad din yung mga nagtitinda sa palengke eh. Ba't hindi sila nag-sex work, di ba? Ang sa tingin ko kasi ginagawa nila yun kasi easy money. Sobrang dali ng Hindi ka na mag-iisip, bro. Hindi ka na mag-iisip. Bubuka ka lang. Uy. Masaya ka na may pera ka pa. Oo. Oo nga. Pero para sa akin, bro, yung sinasabi mo, Pin, no? Yung make the most out of it. Kung i-base mo kasi sa Biblia, tol, ang mundo talaga, masasakop talaga ng kadiliman, brother. So, kung napapansin nyo ngayon, yung mga kabadingan, yung ganun, yung mga sex work, ganun, yung mga pinagbabawal ni God. Ngayon, naging normal na, bro. Kung papansin mo yung prophecy na yan, ng Biblia na yan, accurate yan, bro. Diba nung natuyo yung Euphrates River, mga ganun, diba? Tagal ng prophecy yun. Tapos yung mga ganito, tol, parang nagiging Sodom and Gomorrah, diba? Ang iti-take ko doon, kahit anong laban natin, tol, papangit talaga yung mundo, tol. Kaya para sa akin, okay na. Yung dumami yung sex worker, alam mo kung bakit, brother? Bakit? Dati, tol, hindi mo makakantot lahat ng gustong babae. Oo, ngayon. Limitado yung oras mo. Diba? Parang gusto mo kantutin yun, tapos yun. Kaso, limited yung time mo, bro. Tsaka, baka i-reject ka pa, diba? Kasi hindi kayo match ng ugali. Paano ko pag nagpapabayad na yun, tol? Matitikman mo na lahat, di ba? Pwede na, di ba? Pwede mo lang kantutin lahat. Pera na lang, di ba? No, kaya yun lang yung good side na nakikita ko doon. Effortless, di ba? Yun lang nakikita kong good side talaga doon. May tanong ako, bro. Paano kung, di ba may jowa ka? Tapos biglang nalaman mo, sex worker siya. Kasi hindi ko din tanggap yung gano'n eh. Pero paano kung gano'n nangyari? Tapos 1 year na kayo, gano'n. No, gano'n, 1 year na. 1 year na, tapos gano'n. Gano'n kaganda. Paano pag mala Rob Quinto, bro? Hindi ko na yun to. Mga bago na ba yun? Mga new meta na ba yun? Yun? Local ata yun na celebrity, di ba? Local. Viva Max, bro. Wala akong kilala dun eh. Paano kung ibahin na lang natin yung mga kilala ko, tol? Ganun. Parang... si hindi mo kasi crush. Si Margot Robbie. Ayun yan, hindi niya trip yan eh. Si Skyla. Sashna. Si Ashna. Sashna Sex worker, no? Tapos siya yung GF mo kunwari. Tapos nalaman mo sex worker pa. Bago niyo ako judge. Tingin ko, okay lang. Ikaw ba? Kunyari JB, ikaw, ganun. Yung, kasi naman pinakrush mo. Yung sinabi mo kaninang Viva Max. Si Rob Quinto. Pag sex worker siya, bro. Pero send lang. Hindi siya paano yung pag send nudes lang, ganun. Send nudes lang. Okay lang sa akin. Okay lang yun. Sa akin, para sa akin. Oo. Hindi naman siya nahawakan ng iba eh. Hindi ka ba mahiya sa mga tropa mo, bro? Siyempre, alam namin. Bumili din ako dyan, Ano magiging girlfriend mo doon? Siguro, unti-unti, ma-accept ko din yun, bro. Kasi yun talaga yung doon siya kumikita eh. Offensive yun, pero sa hindi mo pahintuin. Siguro pag 1 million na yung pera niya. Depende sa budget niya, no? Depende sa budget niya. Kano ba budget mo? Pangangailangan. Tsaka may isa namang Kristiyano sa pamilya. Pero pag yung sex worker na nagpapakantot, yun talaga pahihintuin ko siya, bro. Ay, negative kasi. Pero hindi mo iwan? Oo.
Siguro kung mahal mo. Pero pag yung send-nudes lang naman. Hindi ka ba magagalit doon, JB? Parang kasi kung 1 year na kayo eh. Late mo lang nalaman. Diba? Parang kaya nga parang naging kami na yun na yung ginagawa niya. Tatanggapin ko na lang. Oo. Pero pag kunyari sinurprise ka niya ganun, oy, hindi ako nagtatrabaho sa bangko, joke lang. Yun, ibang usapan yun. Ibang usapan. 5 years na kayo. Long term shit. 5 taon siya na 5 taon na kayo. Tapos doon lang namin, bro. Pero 10 years na siyang ganun. Disrespectful masyado. Mali. Hindi ko natatanggapin yun. Ganun. Oo. Sayang taon. Oo. Mahirap nga din yung ganun no, tol. Ang tawag dito, naisip ko nga paano kung kamag-anak mo yun, tol. Parang kapatid mo ganun. Parang, ano yung mararamdaman mo? Ako hindi ako agree sa ganun. Danes ko tanggap yun? Oo. Parang yung sinasabi nga ni Pin, hindi siya katanggap-tanggap. Pero, dun lang din papunta yung mga tao eh. Kaya nga. Siguro yung mga nasa inner circle. No? Yung mga sa inner circle, i-prevent mo, no? Tapos yung mga nasa outside, bala ka sa buhay. Thank you sa inyo. Thank you sa inyo. Sige, try ko. Ano ito? Magkano ka? Parang yung nakita ko nga sa Twitter, which is X na ngayon, sabi nung lolo, dati, pag may crush akong babae, kailangan ko pang ligawan. 3 date muna bago ko makita yung panty, sabi niya. Ngayon, baka bukas siya daw nung app, puro panty na daw. Ng mga kung sino-sinong babae na eh. Hindi kasi record yun. Record sa SOCMED ng babae yun lahat. Sila may bikini pic doon. Pansinin nyo. Walang IG na. Parang IG lang sabay Zoom mo. Record yun. Kaya yung ano ko nga may ganun din eh. Record yun. Hindi ko dinidis yun. Pero ano siya? Ano ba tawag doon yung kinakategorize mo siya? Stereotype. Stereotype yun sa mga babae. Dapat lahat sila record may bikini. Record yun. Hindi na dami likes mo wag wala. Agree. Diba? Ano jump na tayo sa next topic. May sasabihin ba kayo? May magdadagdag pa ba? Chase Pin, JB. Saan yung batuta ko doon? Ako nga yung security dito eh. Ikaw may batuta ka. Kaya nga, may security dito at nasa saan yung batuta. Akala may sagot pero. Ano? Pero. Ayaw. May masarap pukpukin eh. Yung mga nangka-catfish. Next nating topic eh. Oo. Anong, nabiktima ka na ba ng catfishing? Catfishing, brother. Yung poser talaga o yung... Hindi, yung sa picture, sobrang puti. Grabe payat, sexy, ang sarap. Panggigigil. Tapos, nakita mo sa personal. Shit. Ay. Kumbaga, 9 ang rating niya. Pagdating mo sa personal, 4, 3, ganun. 1. Ay, 1 ka. Solid naman yun pa. May kilala akong ganyan na kinanako. Ngayon, kilala niya din. Kaso, ang sabi mo, Paps, maganda naman sa personal yun. Maganda pa talaga sa personal yun, bro. O ba, kasi baka neneng pa siya nung nakilala ko. Tapos, sino ba yan, bro? Si... Tago na lang natin sa pangalan. Diba? Sabi ko kasi parang mas maganda siya sa picture. Pero nung sabi mo, parang okay naman din pala sa personal. Okay lang din naman siya sa personal. Nakatfish ka ba niya? Parang para sa akin, men. Kasi maganda sa picture. Tapos nung nakita ko parang, ay, 7 lang pala bang ganun. 6 lang ganun. Pero yung katawan niya talagang 11. Sobrang naman yung 11. Joke lang. Grabe naman. Kartada 7 lang ako sa kanya. Oo, tama. Exage lang. Bewang lang yun. Baby. Ay, yung sasakyan. Yung si Lash na lang, no? Kaya, nagdadrive sa kanya pala yung sasakyan. Nagdadrive ka ba? Sa kanya pala. Oo nga. Ano to? Ano tayo? Na-entrap tayo. May sinasabi si JB. Tuloy mo lang yun, bro. Siyempre, yung kay... Hindi naka naman eh. Ikakat naman eh. Okay. Ikakat naman. May blip yan, may blip. May blip yan, pre. Mahirap lang yung buhay ko mamaya kaya. Pero okay lang, love ko kayo, pre. Let's go. Blip na lang. Ikaw na yun. Ako na yun? May kinikwento ko eh. Yun. Hindi ko masyadong maganda yun, tol eh. Sa personal. Pero sabi mo, nakita mo na maganda. Sabi mo ata. Okay din? Okay din. Okay din.
Yun yung pinaka-worst case ko. Ay, actually, may isa pa pala. Yung tinira din ni Pin. Tangina ko. Mahilig tong share sa akin. Hindi ko pa na-try mag-share sa'yo, brother. Dapat matry ko din yun. Lagi siyang nakikishare sa akin, Pops. Yung sa CC. Tapos yung sa K. Ano naman si R? Sinong R ga? Hindi ko nakalala yan, Ay, guys. Crush ko yun. Yun sana yung susunod nga. Sinusunod niya nga yun eh. Pati yung A. Bukang ina. Hindi ako sumusunod kay A. Hindi ako nakakakuha kay Pin. Dapat nakakuha din ako si Pin. Madaya ka. Sino ba trip mo sa mga dati ko? Dapat binibigyan ka rin niya ng blessing, bro. No? Hindi yung siya lang yung nakaka-receive ng blessing. Tama. Painumin mo naman ako ng blessing mo. Pin, nagagutom. Ay, nainom na yung tropa mo. G lang. Gusto ko din Pin yung, maputi. Sino si Abby? Pwede. Pwede din. Oo. Tol? Bluff, may masabi ka pa ba? Ano lang. Naawa ako. Saan? Sa kanila. Yung mga babaeng overuse yung filter. Feeling ko yung insecurity nila sa kaloob-looban nila, sobrang diin eh. Alam mo yung magpipicture sila, sobrang edit nila, ganyan. Tapos, hindi na nila kamukha. Oo. Pero, pwede ko to ipang profile pic Pero hindi na nila kamukha. Yung insecurity nila, kitang-kita mo na sa picture eh. Parang hindi nila kaya mag-picture ng wala ng filter, wala ng edit. Hindi na nila kaya. Halos lahat na ng post nila, meron ng halong edits eh. Naamoy ko yung insecurity ng mga ganun eh. Ang feeling ko nga kapag ginagawa nila yun, nangi-scam sila bro. Nanloloko ng tao, yun na yun. Yun na yun, mga insecure na manloloko. Wow. Na-scam ka na? Dati 3 years ago. Bumiyahe pa ako sa kabilang city. Siguro 40 minutes, ganun. Pagdating ko dun, shit. Nagre-record ba yun? Nagre-record yun. Tinignan kasi ni, sa'yo, kala ko. Anxious ka lang ulit. Trust issues. Nagre-record ba? Yeah. At least may taga-check na tayo ngayon. Ganaganda mo doon. Ayun. Pagdating ko doon, sobrang pangit. Sabi ko, alis na rin ako agad. Nahanap ako sa bahay. Sabi ko, nag-bounce na ako agad eh. Tapos, parang tahimik kayo masyado niya sa side niyo dyan, Pops. Dahil ba isa lang yung mic niyo? Isa lang kasi mic. Isa lang yung mic niyo. Hati lang tayo dito, bro. Okay lang, pre. Makiki-mic na lang ako kung saan yung mas malapit maya. Wala kasing pad track na may bagong na-release ngayon yung P8. Try natin yun sa susunod. Walo yung slot nun. Wala yung slot. Okay, ngayon lang na nauso yun, bro, yung 8. Yung, talagang 4 yung max talaga. Kayo ba, bro, na-try nyo na ma-catfish? Chase? Hindi ko pa na-try, bro eh. Ako din, bro, hindi Puro pa. Hindi pa na-try. Ikaw, Pini? Ilang beses na. Yung beses na, tangin na yung mga yun. Di ko naman pinagsisisiyan. Mas, lang, natuto ako lalo tapos na maging mas malakas na ako ngayon. Mas maging maingat. Ang angas ng video call mo agad, bro. Ang angas ng lesson eh. Mas malakas na ako. Whatever doesn't kill you makes only you makes you strong. stronger. Oo. Mismo. Feeling ko sa mga lalaki, pre, para maiwasan nila yun. Meet muna nila sa personal. Hindi, bro. Madaming ganun, brother. Napapansin nyo ba ngayon? Kasi nauso yung filter, no? May makeup na may filter pa, brother. May AI pa. Oo. Yung skin nila, hindi naman makinis sa personal, tapos hindi din sila ganun kaputian. Tangina, pag titignan mo sa mukhang artista, brother, yung mata pa nila, ang gaganda, ganun. Pag titignan mo sa personal, parang aso pala, ganun. Yung parang ang aswang. Walis tambu yung buhok, ganun. Oo, brother, parang siguro pag nalasing ka, baka ganun yung itsura nun, no? Marami akong kilala na ganyan, bro. Ang malupit ngayon, friend, hindi ka pa nabiktima, bro. Hindi lang mukhang ini-edit eh. Pati katawan eh. I-slim nila, puta parang tanga eh. Galit na galit. Frita parang... Sakit kasi bumiyahe ka pa eh. 3 years ago naman. May ganun ba? I-slim nila yung katawan? Photoshop na yan. Nakakatawa, halatang halata pa. Ba, kailangan ko yun, Dol. Nalagyan ko na ng abs yung dating profile ko sa Tinder, kunyari. Nanoloko ka na din ng tao. Oo. Scammer na rin. Para ka ng babae. Joke lang, gago. Hindi ko kailangan yung ganyan tanga. Kailangan ko lang ito. Hindi yung talino, yung overall. Diba? Shout out Spin. Kailangan mo na bro? Libro? Oo. Ilang minutes na yan?
39. Akala ko parang nasa 50 na tayo, no? Oo nga. Sakto, isa pa. Sakto, isa pa. Last topic natin, ano? Kung i-topic mo na lahat dyan, tol. Sige, Isiksik pwede natin naman, kung kaya. Maganda parang naman. kasi to hindi ko alam kung tanong siya. Parang, parang statement na yung, anong gagawin mo sa tropa mo na hindi mo na maaya nung nagka-girlfriend? Oh. Parang parang paano mo ba mababalance yung friends tapos relationship mo, di ba? Parang tanga yung mga ganun Attack yan ha. Hindi. Ano yun? Parang bata sa langit. Hello bro, parang tanga yung mga yun. Sino bang nagtanong ka? Baka may nakaka-relate dito bro. May nakaka-relate. Tangina pre, pag may nakaka-relate dito, kick na kagad. Tangina yung gagayo. Walang nakaka-relate sa inyo, brother. Hindi yung kilala ni Pin kasi na kaibigan namin dati, ganun eh. Feel ko, parang ganun ako before eh. Nagka-girlfriend. Hindi, malay nyo, hindi nyo rin alam yung reason nila, di ba? Sige nga, pre. Malay nyo, Ikaw, JB, naging under ka ba? Hindi bro, never ako i-debate nga natin. Never ako naging Andres. Pero may tropa kang under, di ba? I-debate nga natin, bro, kailan naging tama yung ganun. Yung kunyari, hindi mo na magawa, hindi ka na makapunta dun sa mga dati mong gustong puntahan kasi pinagbabawalan ka na ng jowa mo, ganun. Kagi, wala namang nakaka-relate sa ganyan sa atin. Oh. Hindi, parang lang, sabi niya, natin. sabi niya, depende sa sitwasyon, parang hati tayo dito ay. Hindi nyo pa kasi pinatapos bro. Parang, paano kung yung sitwasyon na yun, matagal na siyang di nagkaroon ng relationship ulit. Nanggigil siya? Oo, parang naglaylo muna siya, ganun, nag-focus muna siya dun sa babae. Hindi naman sa kinalimutan niya kayo, parang babalik pa rin. Kasi ang take ko pre, pag ganun, di ba, syempre, first week ng relationship, dikit siya sa babae sobra, no? Kailangan niya i-maintain yun eh. Oo. Kapag, syempre, kunwari 3 araw malis siya, magbabago na yung kasi nasanay na yung babae na dikit siya lagi. Pero ang masakit dun, bro, pag yung nag-break silang dalawa, ang hihinga niya ng tulong din naman yung mga tropa niya. Na iniwan marami niya. yung kilalang ganyan eh. Lahat sila ganun. Kaya nga, nagulat nga ako sa parang sinasabi ni Pin na attack ba yan? Sabi parang, may nakaka-relate ba sa inyo? Parang ganun. Ano namang ganyan sa atin? Diba? Never mind. Iba. Hindi, never mind. Di ba may naging tropa kang ganun, JB? Yung inaaya mo, hindi mo na maaya kasi nagka-girlfriend. Sino yan, bro? Sinasabi mo kanina. Hindi ko na maaya. Sabi parang, marami kang kilalang ganun. Parang dati, shot ka mo, G. Pwede na agad eh. Although maintindihan mo naman siguro, brother, kung aayain mo yung tropa mo, tapos sabi niya, tapos mas preferred niyang kasama yung girlfriend, siguro baka hindi lang talaga close yung band nyo. Pero iba din yung, pag inaya mo tapos pinagbawalan siya, yun yung yun yung tinatakal natin dito. Kawawa naman yung lalaki, pre. Ang in command yung babae. Oo nga. Tapos paglalabas yung babae. Pwede. Kaya sino kasama mo kay lalaki? Daya no? Tingin ko mas madaming ang ganun eh. Mas madaming lalaki na ganun kaysa mga babae. Sabi niya, love, sorry late ako umuwi. Okay lang, love. Alis ako saglit. Ay, hindi pwede. Sabi. Dito ka lang. Walang aalis. Dito ka lang. Walang alis. Parang siya. Iba pala. Walang aalis. Ganun pala. Tapos sasabihin ng girl, sige pag umalis ka, hindi ka makakatikim mamaya. Oo nga. Wala, hindi siya alis. Sige, tumikim na lang ako sa labas. Kamusta? Ikaw ba, Chase? Ano sa tingin mo, brother? Never ako naging agree doon. Under. Hindi ko pa kasi na-triple eh. Kaya, yung kasalanan yun. Naging under. Dapat, galit si God dun eh. Kasi, diba, tama naman yung sinabi ng isang pinapakinggan ko. Sabi niya, tol, si Eve, siya naman talaga yung nag-bad influence kay Adam. Diba? Parang, pinakagat niya dun sa forbidden fruit. So, fruit. kumbaga,
Makasalanan talaga yung mga babae, bro. Nasa babae ang tukso. Diba? Nasa lalaki ang nung control. Nung ginawa yung lalaki, tawag dito. Nasa babae yung tukso, no? Nasa lalaki ang control. Ikaw na lang talaga kung magpapatukso ka eh. Oo nasa lalaki ang control. Oo. Tama. Last topic natin. Next mo na, wag na lang natin i-milk parang medyo matagal, no? Kailan, ano yung mga signs na dapat ka nang mag-bounce? Parang kailan ka dapat aalis sa relationship? Ganun. Senyales. Yan. Magandang tanong yan, bro. Based on experience, masasagot natin isa-isa. Wala naman na ditong NGSB. Wala. Sino gusto mo? Walang sumasagot dun sa side nila. Tumitingin palagi. Mahirap kasi, pre. Naghahati kasi kami ng mic. Kaya wala kami masabi. Meron naman. Tingin ko, sign kapag yung disrespect is nagawa niya ng once, tapos nag-twice? Dapat di na nga mag-twice eh. Okay. Yun. Bro, parang kanta nga yan ni sino na yun? Si J. Cole? J. Cole. Fool me one time. No role models yan, bro. Pero kasi, tawag dito, parang laging may gray area. Baka sa iba't ibang tao, iba't iba yung pagkakaunawa nila. At saka may iba't iba silang boundaries at may tinuturing na, etong, pag ginawa mo to, disrespect to sa akin. Hindi naman yung disrespect sa akin, disrespect din sa inyong ibang mga lalaki. Parang ganun. Pero yung mga boundaries na parang pinanghahawakan ko, once na kinross mo yan, bingo ka na nga kagad pag ganun, hindi ka na pupuro. Pero kapag if there's a will, there's a way, parang ganun. Pag dinisrespect ka mo, there's a way, there's a will? Hindi, bingo na dapat. Pero kung nakakakita ka pa rin naman ng potential na magbago. Kasi napaka-cold-hearted ko naman kapag Ano ba pre? Gago, parang i-riddles ata yung ikaw lang nakakaisip ng hindi ko maintindihan. Hindi ako nag-make sense. Sa akin lang, ewan ko. Baka kailangan ko pang himayin sa aking utak. Nagigets ko pin. More on sa akin, pagka ganun, tol. Kailan mo na kailangan mag-bounce? Hindi yun more on sa partner ko, more on sa akin yun. Pag di na ako masaya. Pag nakikita ko, nabibuisit. Parang pag na out of love ka na, bro, no? Ayoko nang kantunin, ganun. No? Hindi ka na masaya. Ma-feel mo naman yun. Parang napipilitan ka na lang. Ito masyado namang swerte to. Visit. Nakutuawan po. Sarap sipain. Kasi pag mag-i-stay ka doon, parang na-rape ka na lang eh. Oo. Diba? Parang napipilitan ka mag-reply. Diba? Mapipilitan ka makipag-hangout. Ayaw mo na eh. Diba? Parang pag may kausap kang pangit. Ganun. Ganun. Hindi kailangan reply. Parang nare-rape eh. Subukan nyo makipag-usap sa pangit. Diba? Tapos parang pilit kayo. Lalo tingin ko kasi dyan, yung love choice mo naman yun eh. Kaya, kaya ako nasabi ko mga nasasabi ko. Parang choice mo naman yung pagmamahal eh. Oo nga. Love is a commitment, sabi nila. Lover boy pala si Pin. Choice mo yan eh. Lover boy. Sa akin yung mga signs ko, siguro, di ba, magsiset nga ng ground rules. Yeah. Pag yung isa doon na parang na-break niya, hindi naman magbabounce agad. Parang bibigyan, kung anong, depende sa reason niya. Parang kay Pin din. Hindi naman... Kasi parang nakikita mo ng chance na nagsusorry siya, magbabago. Pero pag nakita kong hindi naman niya ginagawa, parang fake lang, bounce agad ako. Tapos non-negotiable naman dyan yung cheating eh. Basta nag-cheat siya, bounce na agad. May natatandaan nga akong sabi nung best friend kong si Lay. Oh, shit. Ito matagal na to. Sobrang tumatak talaga sa akin. Sabi niya, pag kaya pa, laban lang. Pag di na kaya, laban pa din. Pag mali na, tama na. Ang tagal na nun. Natatandaan ko. Ang nun Oo. Ngayon lang ulit nag-pop, man. Buti may reminder. Lover boy din pala to sila eh. Hindi man lover boy yan, brother. Love is a choice. Pag mali na. Tama na. Hindi. Pag mali na, laban na. Pag mali na ulit, laban pa rin. Gano'n ba yan? Hindi. Sabi mo, pag kaya pa, laban lang. Laban pa. Kapag di na kaya, laban pa rin. Pag mali na, tama na. Maganda nga din yun, tol. Kasi syempre, hindi naman din, yung pagmamahal, tol, kahit, ito yung masyadong hindi nagmimix eh. Hindi masyadong nagmimix yung pagiging astig tsaka pagiging parang lover. Akala nila sobrang polar opposite. Sa mga,
tingin ko, hindi siya nagmi-mix para sa mga lalaki na hindi ganun. Hindi ko kasi pag hindi hindi ka lover boy or hindi ka stig, hindi mo alam kung paano maging ganun. Hindi nila kilala yung sarili nila eh. Yeah. Pag ito, minahal ko, shit, bading ako. Still, mahina na akong lalaki, ganun. Narinig ko dun sa podcast ni dapat, kapag ganun, hiniwalayin ko na agad. Bawal ma-attach. Diba? Meron yung nagsasabi na, pag na-attach ka daw, talo ka na eh. Tanga eh. Gago ka. Ganun ka kahina, boy. Ganun ka kahina, ma-touch ka, patay ka na. Ganun. Gago yung mga advice mo na si. Hindi galing sa akin. Ay, Pag ma-attach. Hindi, akala ko yung pinagtitripan mo. ayun nga. Nababad trip kasi siya kasi may nagpapa-advise sa kanyang stupid. Ngayon yung stupid na yun galing sa akin, bro. Sa akin, nahiya na. hindi pa natuto. Putang ina, tropa na niya ako, bro, Tropa na niya ako, hindi pa natuto. Napaka-stupid. Nahiya na yung problema namin nung 8 years ago, yun pa rin. Nahiya na siya sa akin kasi wala na tong pag-asa, sabi ko. Stupid motherfucker. Sinakuhan na. Yeah. Sa akin siya lumapit. Lumapit. Ngayon, binigyan niya ng mga maling advice, bro. Ito bro, may tatanong din ako. Paano? Yan, sige, go. Tanong to sa akin ng kaibigan ko eh. Tinanong niya ako eh. Sabi, paano daw lumandi? Paano lumandi? Tatanungin ka na sana namin yan eh. Tatanungin ka nga sana namin yan, JB. Sa'yo nga namin sana tatanong, paano ka ba lumandi? Isa-isa na lang kasi malandi naman tayong 5. Sige. Ako kasi pre, Paano ba lumandi ang isang Chase? Paano bang blueprint mo, Chase? ako yung nilalandi. Oh, shit. Ganun pala yung sa kanya. Yung kay Pin. Ako, hindi ako lumalandi. Friendly lang ako. Tapos, nafo-fall na sila. ay ba? Kumbaga mabulaklakin yung pagiging friendly niya bro, no? Yung doon sa akin kasi, yung sinasabi ko ako yung nilalandi. Yung sa... Parang bro, parang, di ba, konting inaano mo yung sarili effort. mo, parang ini-improve mo. Parang nagsiset ka ng net doon Diba? sa dagat. Malakas. Tapos Malakas yun. doon, kapag nahuli ka, ikaw yung sila yung lalapit, bro. Mag-set ka ng trap. Oo, kung type ko talaga yung girl, doon ko siya lalandin. Sabi mo sa akin dati, gusto mo yung hard to get. Sino? Si JB? Oo, gusto ko yung Sinabi hard, niya sa akin dati, hard ako to lasing get. ko. Gusto ko yung pakipot. Pakipot. Hindi Anong ba, diskarte mo pag ganun, bro? Doon ako na-challenge eh. Pakipot tong babae. Anong diskarte mo pag ganun? Siguro Saan ka mag-umpisa? alamin ko kung ano yung mga trippings niya bro, ganun. Pupunta mo sa bahay. Para ganun? maaya ko siya. Oo. pero bro, yung mga hard to get, gusto nila, nasa-challenge din sila. Ayaw nila yung, dapat hard to get ka din. Ayaw nila yung, Hindi, pag nag-reply sila, dapat mabilis ka rin mag-reply, ganun. hindi, pag nag-reply sila, call mo agad. Ayaw nila rin ganun. Ginagawa mo pa ba yun, JB, hanggang ngayon? Hindi Yung pag mabagal mag-reply yung babae, mabagal ka rin mag-reply. Oo naman. Na parang Para standard hindi siya. para hindi malaman nung babae na sobrang interesado ako sa kanya. Pero kung busy ka, hindi mo naman i-fake yun. Talagang magkakaroon ka lang ng time na replyan siya. yun yung ginagawa ko Oo, ngayon. ganun mismo Yun yun. yung ginagawa ko yun. Minsan mabilis mag-reply, ganun. Kasi may downside din yun. Napansin mo na ba dati, JB, na pag mabagal ka mag-reply, minsan nawawala ng spark. Maganda na yung conversation. Parang diba? Kaya hindi ko na masyadong feel ko din yung ganun, bro. Hindi ko na masyadong Parang nawalan ako ng gana. hindi na ako masyadong stricto sa ganun kasi na-feel ko yun. Kasi yung usapan nyo, pag ganun eh. Tapos Oo. bigla ang tagal mo mag-reply. Tinitignan ko sa vibe. Pag maganda yung vibe, yun, pwede. Pero Tama. pag hindi maganda, dun tagalan mo. Yun na yung mas advanced. Marami na kasing mga tinuturo dati na hindi na meta. Tulad nung sinasabi na di ba, JB, taliwas sa paniniwala ng iba, yung sinabi mo na ikaw magkikilalanin mo, ikaw mag-effort, parang ikaw muna maghahabol, di ba? Pero uso ngayon hindi ganun eh. Sasabihin nila, Mali yan. dapat maging astig lang ako, tapos sila na maging interesado sa akin. Pag ako yumaman, nagkakotse, lahat yan pipila sa akin. Oo, ganun. Pero hindi Ano yung ganun may yun. makuha Hindi mo? ganun Off yun eh. Off yun pag ganun, bro. Mali yung ganung mindset eh. Mindset ng mga pangit yun eh. Oo. Yung mga Hindi ka na nare-reject mag-aaral. palagi. May kotse ka, bobo ka magsalita, ganun. Kaya nga, mga tanga, de joke. Yun yung mga mahina sa babae, pre. Kaya Yun inaano yung nila sa yung babae, sarili. kaya Hindi na-divert yung hindi no. na-divert nila. Ikaw, Lay, paano ka lumandi? Ako, kung i-breakdown ko yung landi ko, parang tingin ko, either ikaw o ako ang pinaka,
ano ba yung tawag ng lyrical? Systematic. Systematic sa atin. Siguro masasabi niyo ba, pre? Agree ba kayo doon pag sinabi kong ako pinaka-systematic sa atin? Saan agree ako? Sa'yo, agree ka? Sa'yo ako natututo eh. Ikaw ang boss namin dito. Boss, master. ang pinaka una sa akin, brother. Dapat kasi nonchalant ka, 'di ba? Anong wala pa yung term na nonchalant, ang tawag natin doon the ghost. Dapat the ghost ka. Lahat ng vibe na binabato sa'yo, bro. Tumatagos lang. Pero hindi ko na muna sasabihin yung mga yan kasi nasa libro yan. Yun, dapat nonchalant ka lang. Pero paano mo i-approach yung babae na masungit din? Kung nonchalant siya, nonchalant ka din. Hindi naman yun wala na. magbababa ng pride sa'yo kung maganda yan tas mayaman di ba? Oo. Isa lang ang way. Isa lang ang way. Dapat Which is, mapatawa mo siya. ikaw muna yung unang mag-approach, di ba? Or mapakilig mo siya, no? Oo. Hindi Hindi ka agad kasi parang sa umpisa pa lang, impossible yun pag umpisa pa lang, ang sinasabi ko, tama yung sinabi mo doon, mapatawa mo siya in a very simple way lang, bro. Yung simple lang, yung hindi masyadong ma-effort. Exage, no? Hindi exage, parang simple lang na patawa. Parang magmumukha kang trying hard pag exage Tapos, parang simple, exaggerated, or na-interpret mong phrases. Depende kung paano yung comedy mo. Basta dapat minimal lang. Tapos pag yun, napatawa mo na siya, bro. Nakuha mo na yung attention niya. Ngayon kukunin mo na yung attraction niya. Ipapabuild mo naman na yung mga 8 holy core values natin, brother. Yun nga. Papakita mo na sa kanya yun. Tapos, pag naramdaman niya yun sa'yo, ay, kanong klaseng tao, astig pala to, nakita niya. Attracted na siya. Attracted na siya. Ngayon, i-hook mo na. Paano mo siya i-hook, diba? Paano mapapastay sa'yo? Ipapakita mong matalino ka. Ngayon, mayroon kang ginagawa mo ng poetry para makita mong matalino siya, diba? Ako more on sa general conversation. Tapos live demonstration, no? Oo, live demonstration. Although, ginagawa ko rin yun. Yun sa'yo, more on, mas maganda nga yun kasi parang at least biglang, pag susulatan mo ng poetry, yung babae to, di ba parang pinapakita mo sa kanya na matalino ka. Yun yung sinasabi niya. Kasi ang galing magsala ng poem nitong itong nanliligaw ko, parang gano'n. May impress siya. Para sa akin, doon ko na-hook yung babae. Tapos, yung the rest, secret na lang muna. Yung doon sa mga susunod na. May mga post ngayong babae ngayon na parang sobrang laking blessing na masulatan ka ng tula or maging parang topic ng isang painting. Parang ganun. Yeah. Alam mo, pero para sa akin, para sa mga isip batang babae. Yun nga, pati yung sapiosexual. Paano naman yung mga babaeng gusto nila dinadaan pa rin sa love letter? Okay lang naman yung ganun, okay lang bro. naman. Yun yung mga square type ng relationship. Ang ganda nga yung manliligaw ka, ganun. Hindi ba gusto ko magsulat ng love letter eh. Oo, parang mas prefer ko din yung magsulat. Traditional, no? Parang astig, no? Kaysa yung maglulong message ka, puta, parang walang effort. Hindi ko na-try. Puta shit. Try nga natin, brother. LSM, di mo na-try? Try natin nga, bro. This month, magsulat tayo ng love letter. Love letter. Chicks natin. Ay, sige, pwede naman. Gusto ko din. Pwede naman. JB, bro. Tapos mapapagod si Bluff. Marami siyang susulatan. Paano yan? Tapos sa dulo, isa lang. Boss mapagmahal, underscore. At yahoo.com. Oo nga, try nga natin yung tol, no? Love letter. To bro, may isa pa akong tanong last na. Sige lang, go lang. Anong masasabi nyo sa mga babaeng nang re-rebound? Nang re-rebound. Parang thank you eh. Thank you, bro. Sarap kayo maging Ikaw rebound. yung rebound. Hindi, wait lang. Kasi pag tayo, syempre, thank you. Nakalibre ako. Libre. Paano yung mga lalaki mahihina na attach? Hindi ba ganun yung gusto? Yun, di ba? Iba ba Kawawa sila eh. Tanong, ay sagot. Kawawa sila eh. Di ba? Pag tayo, syempre, chikas, maghahanap lang ng pambawi, pang move on, ganun. Sarap maging rebound, Bigyan easy. kanya free. Di ba basic, bro? Natry mo na yun, maging rebound. Sarap eh. Parang hindi ka na masyadong papahirapan. Hindi ka, pre. Sila na yung lalapit. Hindi ka na pahirapan eh. Paano pag na-touch ka, bro? Doon sa babae. Doon ka matatalo. Yun ang problema. Masakit yun. Ba't ka kasi matouch? Alam mo palang rebound lang. Pag na-attach ka, tapos nag-break kayo, may rebound na ka agad. Meron, hindi kunyari may girlfriend ka, tapos nag-break ka, tapos may rebound siya kaagad, ganun ba? Oo, bro. Ganun. Parang masakit naman yung ganun, tol. Hindi ko nakakaya yun eh. Kapag kunyari, kayo, tapos kinadot siya, tapos ako ulit. Tapos sasabihin niya, di pa siya ready ulit. Oo, eh. Tapos may bago na pala. Boba yung mga ganun. Feeling ko yung term na yun, yung sorry, study first, ganun, or parang hindi pa ako ready, ganun. Feeling ko naririnig lang na mga mahihinang lalaki yun eh. Hindi ko narinig yun eh.
Talaga? Hindi ko narinig yun eh. Hindi ka naging mahina, pre. Hindi, naging mahina naman. Ilang beses ako na-reject. Pero yung term na, sorry, hindi pa ako ready, hindi ko na-try eh. So mahina ako nun, bro. Siguro na-try ko. Na-try ko yun. Na-try ko din. Lahat din naman tayo duman sa ganun eh. Na-try ko. Mayabang ka lang. Joke lang. Hindi rin ako nag-release masyado dati. Hindi, biro lang, bro. Biro nga lang, grabe naman to. Yun din naman din factor. Kaya hindi ako nasasabihan. Pero although, nung tumanda na ako, hindi ko rin na-try eh. Pag sasabihin sa akin, study first, bakit nililigawan ba kita? Oo nga. Naalala ko nga sinabi mo yan sa akin dati, Pin. Dati mo lang bars yan. Nilalandi ba kita? Ma-feeling ka. Ma-feeling ka. Bakit ikaw nilalandi mo ako? Binibigyan mo na meaning yung mga ginagawa natin. Kayo, bro, risk takers ba kayo? Oo. Successful risk takers. Successful risk takers kami. High risk, high reward, pre. High risk, high reward. So, paanong gambits ba? Pero hindi yung ganitong klaseng, ang baka sinasabi mo bro, yung aamin ka sa babae, gano'n. Parang sa akin, hindi ko kaya yung ganong klaseng. Umaamin ka ba, JB? Hindi bro, hindi ako umaamin. Anong tingin mo doon? Kasi tingin na parang tanga eh. Pero na-try ko na yun bro, may umaamin sa akin. Tangina, hindi ko alam sasabihin ko. Tingin mo bro? Kinilig ka ba? Kinilig ka? hindi ako kinilig eh. Parang, hindi mo gusto. Pangit ba yung babae? hindi naman bro. Siguro, sa ganun. Pwede na, 6. Nag-confess siya sa'yo. Personal. Hindi bro, sa chat. Oo. Sabi niya, gusto niya ako ganun, parang, Yung friend mo bro? ha? Friend mo o... Hindi ko kilala personally. Okay. Punta ka dito sa amin, patunayan mo, kamo sana, no? Hindi. Anong tawag dito? Parang na-cringe lang ako kasi Corny ba? hindi ko naman kilala personally ito sasabihin. Ay, Hindi parang kasi weirdo, yun, no? Oo. Ay, ang bilis, weirdo. no? Talaga. May, astig yun parang, hindi mo kilala personally. Ang lakas ng loob Parang- nila, no? Weirdo. Alam mo yung mga chattings niya sa akin, parang patay na patay siya sa akin. Eh. Baka obsessed sa'yo, bro. Parang creepy yung gano'n. Delikado yung nakikreepyhan mga- ako bro. Delikado yung mga creepy stalker. Kaya hindi ko na nireplyan. Parang sa babae yun, bro, kapag ganun yung ginawa mo Pero sa babae. nakipag-meet siya sa akin One time. Minitap mo din. Minitap mo? Oo. Tuwang-tuwa ka din. Kala ko ayaw mo. Hindi na ba talaga? Nakreepyan lang ako kaya minute ko siya. Hindi, gets, pre, para mawala yung pagiging creepy, no? Gets. Anong na-feel mo naman nung minitap mo, tol? Anong ginawa Okay mo? lang naman pero hindi ko type eh. Wala talagang spark. Hindi mo tinapik, ganun. Hindi ko tinapik. Mabait ka pag ako, tinapik ko yun. Pag type ko bro, tatapihin ko ng ilang beses. Gagi ka pa. Paano kapag Ay, sa is daw. sa is pala, tapos Oo, yung pala sa personal, 4, 5, gano'n. Hindi, nakalimutan ko 6 pag 7 up. Ganun. Ay, may tanong ako kay JB. Ano yun bro? Anong masasabi mo ngayon sa mga situationship o BFF premium? May ganun ka ganun? Wala akong ganun. BFF premium. BFF premium? Hindi ko na nga alam yung mga ganyan eh. Meta yan no, meta na yan no. Oh, yung boy best friend is backdoor, ganun. Oo. New meta yon. Maganda yung mga meta ngayon Kasi wala naman talagang babae na single eh. Walang babaeng single eh. Meron at merong lalaki yan. Kung wala siyang boyfriend ngayon, huwag kang maniwala. Tangina, parang ang weird kasi nung BFF premium bro. Nanggagaling na yan sa libro. Ano yun, brother? Parang, spoiler. na parang Spoiler nagde-date na. kayo. Pero magkaibigan lang. Walang label pero lahat ginagawa niyo. Pati kantot ba? Kaya ano masabi mo sa ganung Thank you. setup? Thank you. Si JB nga. Ayaw mo ng ganun. Ay, pag seryosohan kasi to si JB eh. Kaya hindi ako Paano kung type mo? nag-avail ng premium bro. Kung type mo eh. Siguro hindi na lang kakaibiganin. Jojo. Feeling ko nakakaawa nga yung mga ganong lalaki eh. Yung kunwari girlfriend nila. Tapos ako yung boy best friend. Tapos pupunta sa bahay namin ganun. Tapos tropa ko pa yung lalaki. Ganun. Yung may jowa. Oh, Yung may jowa. Di ba na-try mo yun? Pre, Recently. last lang. Kawawa yung lalaki. Hindi niya alam. Hindi niya alam. Nakita ko nga yung Palingin lalaki. na, Boss, sabi niya. Bro, sabi ko, happy ako. Okay na, tapos yung jowa mo kinakantot ni Bluff. Pero, alam nung lalaki na pumupunta sa bahay mo yung baby. One time lang, kasi umaga yun. Pero yung mga gabi, wala, hindi niya alam. Shit, sakit. Oo, kawawa naman. Kawawa. Kilala mo pa naman yun, Pin. Masakit yun. Ay, pinaka-recent. Gagi. Ako pag Loser naman yun eh. Pag nagka-girlfriend ako bro, yun yung number 1 na pinakaayaw ko. Yung may boy best friend siya.
Kasi isa yun sa pag-aawayan nyo. Set ka na agad boundaries, bro. Suntukin mo na agad, no? Suntukin mo na agad. Huwag naman. Ikaw, bro. Ay, may tanong ulit ako kay JB. Paano naman, bro, kung ganun yung nangyari sa'yo yung kay Bluff? Meron kang jowa, tas inano ng tropa mo. Anong mas pipiliin mo, yung girlfriend mo o yung tropa mo? Wala akong pipiliin sa kanila, bro. Lahat sila iwan. Iwan siya ang dalawa, pre. Oo. Out na silang both. Out na sila. Oo, kasi dalawa. Kasi syempre, tangina, tropa mo, tapos kinana niya yung jowa mo. Paano pag hindi alam ng tropa mo pero? Di niya alam. Kunwari, low-key lang kayo ng girlfriend. Low-key lang. Tapos, bigla na kwento. Uy, Hindi, imposible naman, bro. Hindi, Kasi low-key lang kayo eh. Kasi kung tropa niya talaga, alam niya lahat. Hindi, malay mo, low-key lang kayo. Tapos, kunwari, JB, Matagal na kayo hindi nag- grabe tong tinira ko kagabi. Sarap, sabi niya. Patingin niya. Pinakita niya. Ayun, di ba? Gago, jowa mo yan, ah. Ano, magagalit ka sa tropa mo. Hindi niya alam eh. Hindi niya alam eh. Oo, ano. May point. Pero, syempre, matik, sa babae, di ba? Tapos nagsasorry siya, ay gago, hindi ko alam to. Legit, promise. Tapos Hindi 5 ko years na kilala. kayo ng jowa mo, gano'n. Hindi ko alam, men. Gaganon siya. Hindi ko naman sasabihin. Hindi ko talaga alam. Honest siya. Pero, Oo. syempre, galit ka sa babae, no? Oo, syempre. Yung sa tropa mo eh. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko nun. Pero bro. hindi naman siya Syempre, aware, hindi bro. niya alam eh. Oo, Hindi siya aware eh. Pero, syempre, bugso din ng damdamin. Magalit ka sa umpisa talaga. Pero basta pag nahimasmasan ka na, hindi pala niya kasalanan. Oo din. Kawawa naman yung tropa mo. Proud siyang nagkwento sa'yo, no? Pero mas Napahiya. kawawa ko pag ganun. Oo, ikaw yung kawawa. Ikaw yung kawawa. Let's go. 5 years? 7 years. Sabi. Wag. Parang alam ko yan ah. Okay, kinakuha nga namin guest yung JB. Tropa mo yan. Oo, bro. Sabi mo nga sa kanya. Oh? Hindi na kasi taga malayo na din siya. Taga malaya na. Bro, bumalik siya ng ano. Hindi, sabi niya sa akin, doon siya sa Cut na. girlfriend niya. Cut na. Ano oras na? Ay, ano? 10 isang oras 1 na. hour. Ano, wala na ba tayong susunod, Dantol? Ewan, kay ano? Wala na. Ikaw, bro, baka may gusto kang tanong sa amin, ganon. Goods na ako, bro. Goods ka na. Oo nga, late na din, oh. Ay, hindi pa naman. Pero, Uwian na. yan na. Yun, maraming salamat nga pala sa panonood, mga Ligaw Theories, no? Kung hindi pa kayo kasama sa group, sama na kayo sa group Ligaw Theories VIP. Sama na kayo habang libre pa. Yan. Sa mga may gusto kay sa guest namin, chat JB sa comment JB lang sa sa Para makuha niyo yung mga sock Bibigay med namin accounts. yung niya. Yung Mga sock med accounts. niya. Yep. Single din po ako. PM na guys, PM na guys. Let's go. Hindi ka natalo dyan, no? Oo nga. Ligaw Theories. Nagano ng seryosohan. We out.